Hello everyone! Welcome! Ipagpatuloy natin ang Dangerous Queen, Special Episode 2. Naramdaman ni Bonita na may mali kay Queen, kahit na pilit nitong sinasabi na wala lang yon. Matagal na silang magkasama, kaya kilalang-kilala na niya si Queen. Alam niyang sa likod ng matapang nitong anyo ay may malambot at sensitibong puso. Nang umiwas ng tingin si Queen, tahimik na umupo si Bonita sa kandungan nito at niyakap siya. Mahigpit siyang hinawakan ni Queen at sinabing, "Mahuhulog ka." Ngulit ipinatong ni Bonita ang ulo niya sa balikat nito at mahina niyang sagot, "Pagod lang ako." Makalipas ang ilang sandali, bumulong si Queen, "I'm sorry." Marahang nagtanong si Bonita kung bakit at inamin ni Queen na nakakaramdam siya ng guilt. Natatakot siyang nailagay niya si Bonita sa panganib. Ipinaliwanag niyang maaaring may kinalaman ito sa kanyang pamilya at kahit walang nangyayari ngayon, baka may mas malala pang mangyari dahil siya ang tunay na target. Pagkarinig nito, naalala ni Bonita ang nakakatakot na sandali kasama ang kutsilyo ni Kim at muli siyang kinabahan. Sinubukan ni Queen na magpakatatag, sinasabing walang makakasakit sa kanya. Ngunit agad siyang pinigilan ni Bonita. Pinaalahanan siyang huwag maging pabaya dahil hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ng ibang tao. Seryosong sinabi ni Queen na mas gugustuhin niyang siya ang humarap sa panganib kaysa may mangyari kay Bonita. Dahil dito, biglang kinagat ni Bonita ang lueg ni Queen na ikinagulat nito. Nang tanungin kung bakit, seryosong sinabi ni Bonita na kung may mangyari kay Queen, mas lalo siyang masasaktan. Pinakiusapan niyang huwag akuin ni Queen ang lahat ng panganib mag-isa. Napabuntong hininga si Queen at tinawag siyang matigas ang ulo pero naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Para gumaan ng mood, tinukso ni Bonita si Queen, ngunit bigla siyang hinalikan ni Queen. Isang malambot ngunit puno ng emosyon na halik. Pagkatapos ng katahimikan, sinabi ni Bonita na haharapin nilang lahat ng magkasama at huwag nang magdesisyon si Queen ng mag-isa. Sa wakas, tumanggo si Queen. Habang nagbibiro sila, pabirong inamin ni Bonita na mas gusto niyang maging naughty kaysa maging mabait. Kinabukasan, nakipagkita si Queen kay Kita sa kumpanya at naggulat nang sabihin nitong magpapakasal na siya dahil gusto ng kanilang ina ng apo. Iginiit ni Queen na dapat may pagmamahal ang kasal, pero sinabi ni Kita na darating din yun kalaunan. Inimbitahan niya sina Queen at Bonita sa hapunan para makilala ang kanyang fiancé na si Pom, kilala rin bilang Perf, na galing sa makapangyarihang pamilya at tila perpekto, ngunit nakaramdam ng kakaiba si Queen. Sa hapunan, sinabi ni Queen na hindi dapat pinipilit ang kasal, ngunit iginiit ng kanilang ina na nagdulot ng tensyon. Tahimik niya sinuportahan siya ni Bonita sa pamamagitan ng paghawak ng kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Diretsyong tinanong ni Pyram si Kita kung gusto niyang itigil ang kasal. Bago pa ito makasagot, tumayo siya, sinabing maaari niyang sabihin ang sagot sa susunod at umalis ng may kumpiyansya, nag-iiwan ng hamon kay Queen. Pagkatapos, nanatiling galit si Queen. Konti lang ang naglalakas loob na hamunin siya ng ganun. Lalong uminit ang sitwasyon nang sabihin ng kanilang ina na kung hindi makakapagbigay ng apo si Kita, si Queen na lang, na ikinagulat ni Bonita. Kalmadong sinabi ni Queen na bilang dalawang babae, hindi ito madali at hindi paparanda si Bonita. Ngunit tinapos ng kanilang ina ang labanan at sinabing magpapakasal si Kita. Tumayo si Queen sa galit, ngunit pinigilan siya ni Kita. Sa kanilang pagtatalo, inamin ni Kita na siya mismo ang humiling sa kanilang ina na humanap ng mapagpapakasalan. Ipinaliwanag niyang balang araw, kailangan din niyang magpakasal. Ngunit emosyonal na sinabi ni Queen na pamilya na nila ni Bonita ang tumingin sa kanya. Napansin ni Queen na may mas malalim pang dahilan kaya hindi niya ito pinilit. Sa halip, sinuportahan niya ito habang nagdesisyong bantayan si Pyram at pigilan ng kasal kung kailangan. Samantala, bumalik si Pyram sa kanyang malamig at kontroladong bahay. Dinidiktahan ng kanyang ama ang lahat at doon niya nakita ang kasal bilang tanging paraan para makatakas.
Paglaon, bumalik si Queen kay Bonita na naghahanda ng pagkain. Mahinang niyang nagbigay ng payo tungkol sa investor na si Nopapat habang ibinabahagi ni Bonita ang kagustuhang maging karapat-dapat kay Queen. Niyakap siya ni Queen at sinabing sapat na siya. Pagkatapos, pumunta si Bonita sa trabaho at matagumpay na napahanga sa investor kaya naaprobahan ang kanyang proyekto. Gusto niyang si Queen ang unang makaalam, gulit dumating si Cerity at inalok siyang ihatid pa uwi. Hindi siya pinansin ni Bonita at sinabing susunduin siya ng girlfriend niya. Sa kasalukuyan, iniinis si Queen dahil pinapahatid sa kanya si Pyram. Tumanggi siya at malamig na pinaalis ito. Pagdating ni Queen, nadata na ni Bonitang hindi komportable kay Cerity. Agad siyang sumakay sa kotse ni Queen. Napansin ito ni Queen at mahinang tinanong kung natakot siya. Nang inamin ni Bonita, hinawakan niya ang kamay ni Queen at sinabing ligtas siya. Ngumiti si Queen at binanggit ang tagumpay ng proyekto ni Bonita. Nagulat si Bonita na alam niya na ito. Nang tanungin kung pinuri niya ang kanyang sarili, nahiyang umami ni Bonita na siya ang pinakamahusay noong araw na iyon. Ngumiti si Queen ng may pagmamalaki at pinagtibay ito. Sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Bonita ang lakas at kapanatagan, hindi dahil pinilit niya si Queen, kundi dahil tinulungan siyang maniwala sa kanyang sarili.